Ako tayo sisinuhin dito. Okay, thank you. At pangalawang tanong na lang, Mr. Chair, to wind up. Please proceed. Okay, thank you po. Kaugnay naman po sa ano naman po ang ginagawa, ang flood control corruption ay hindi naman po nagsimula sa kasalukuyang administrasyon. Bagaman talagang pambihira ang naging paglaki at paglaganap nito. Pero as early as 2018, natatandaan ko, sa Kongreso din mismo na ito ay unang nilantad yung modus ng mga insertion at ghost projects and so on. No? Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor. Okay, so, okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption. Control, Your Honor. Flood control Flood projects, control Your Honor. corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Okay. In that regard, meron pong... Please wind up. Your time is up, but you can list for the second round. Yes, opo. There are already So, those who have just listed in the second round. To wind up po, Yes. paalala ko lang po sa Ombudsman na meron po tayong final din na information, sinabmit na information sa Ombudsman regarding precisely mga flood control anomalies. May mga question, no? Wala pa pong conclusion doon. Batay sa pagsusuri natin sa mga numero, sa budget, pagkumpara ng budget, appropriations, at saka yung mga kontrata at yung mga actual projects delivered. No? So, sana po makatulong din sa inyong investigasyon. Hanggang doon na lamang po. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you po. Thank you.